Isang magandang araw ang binabati ko sa inyong lahat, mga kapatid. Dumating naman ang araw at oras ng ating pagtatagpo at pagkinig ng salita ng Diyos. Muli, ibatan natin ang ating mga sarili para tayo makinig. Ang araw natin ngayon ay special theme ang ating maririnig. Special na tema. Kung ilan man ay ako nang nakakaalam. Ang special na babasahin ko sa inyo ay yung nakasulat sa aklat ng Mateo. Ang kabanata niya 6 at ang dalata niya ay 5 hanggang 9 muna, tapos tatalon tayo ng 13. Ang pag-aaral ng dasal. Ang asing yung Ama namin. Ang salitang ang dasal na Ama namin ay sapat na para dasalin ng isang tao. Dahil kumpleto bitamina na yun. At doon ay ipinahiwatig na talaga ang mga Diyos ay mayroong pangalan, lalo na ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Ina. Mayroon Diyos baga pangalan. Kanya babasahin ko sa inyo para huwag kayong makulit na hindi marinig. Hindi na tayo gagamit ng ating libro. Diretso na tayong gagamit ng sa aklat ng Mateo. Kabanata niya ay 6, ang talata niya ay 5 hanggang 9. Ganito ang ipinahayag sa atin. Ganito ang sinasabi. Talata 5, kabanata 6. At pagka kayo'y magsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuan-daan upang sila ay makita ng mga tao. Katotohang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Hindi raw ganun ng dapat eh. Kung tayo mananalangin dito lang tayo, mauupo na lang tayo sa ating bahay at saka idadasal na natin. Hindi namang mahaba eh. Sa 6, talata 6. Kaya dapat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Ayan. Pag daw tayo mananalangin, pumasok tayo sa ating silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin sa iyong Ama na nasa lihim at ang iyong Ama na nakakita sa lihim ay gagantihan tayo. Ano ba yung pinto saan dito tayo papasok? Dito tayo papasok. Papasok natin ang ating sarili dito. Saan magdada? Sa pinto. Lapat mabuti. Ano yung ilalapat? Yan, mata, isip, tenga, ilong, at saka bibig. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Kung ano ang naiisip ng 5 yan, wag mo natin kaanin yung ating panalangin, tapusin natin yung panalangin, saka natin isipin yung mga bagay na yan. Sa 7, sa 7, at sa panalangin ninyo ay huwag kayong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginawa ng mga hentil, sapagkat iniisip na dahil sa kanilang maraming kasasalita ay bibigyan sila. Hindi raw kinakailangan ulit-ulit. Basta diretso, kung tawag ka ng diretso sa Ama. Sabihin mo ang iyong hinihiling. Kung tayo talaga sumasampalataya, bibigyan ng Diyos ang ating panalangin. Hindi. Ito yung itinuro sa ating mali eh. Kanya ang daming mahihirap ng tao sa atin eh. O hindi ba? Ano ginagawa niyong mga nananakan sa bahay-bayan? Hindi ba yun yung paulit-ulit? O hindi tayo nanimintas. Ayaw nga natin silang mapahama, kanya binabasa natin ito sa kanila. Sa talata 8, huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng iyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya.
Hindi pa ba natin sinasalita, alam na ng Ama kung ano ang ating hihiling sa Kanya. At kung ini talagang karapat dapat tayong bigyan, ibibigay sa atin yan, pagdadaanin yan sa anak, at saka ibibigay sa atin. Ang anak naman magdadala sa ating kahilingan, pag ano na yan, dapat bigyan tayo, padadaanin na sa anak para tayo ay bigyan. Sa talata siyam, magsidalangin nga kayo ng ganito. So, magsidalangin nga tayo ng ganito. Ano yun? Ito na, may mabitamin ng dasal. Konti lang ito. Ama namin na nasa langit ka, yung Ama ay nasa langit. Sambahin nawa ang pangalan mo. O, yung pinasasamba ang utos ni Kristo, kung tayo mananalangin, ganito daw ating gagawin palin. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. At kanya tayo nakikinig ng salita ni Kristo, yung pangalan niyan ang ating hinahanap. Hindi nasabi sa talagang mga tao yun eh. Iba ang sinabi sa mga tao. Okay. Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo sa Diyos. Gawin nawa ang iyong kalooban. Oh, yung kalooban ng Diyos. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Kung ano ang ginagawa niya sa langit, pati sa lupa, ay ilang ating malalaman. 11. Ibigay mo sa amin ilang aming kakanin sa araw-araw, pati pagkain natin, hiningiling natin. Ibibigay yan, pag tayo wadas ng kapapanalangin. At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. Gaya naman namin nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Okay, nakaandoon ng lahat ng ating kailangan. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian. O kaharian, kanya ang kaharian. Talaga man totoo kanya ang kaharian to sa langit. At ang kapangyarihan, pati kapangyarihan. At ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. Tapos na, kanya ang dapat nating hilingin, nandoon na sa dasal ng Ama namin. Ano kung namasabi dyan, ay hindi na kinakailangan. Hindi, ang natutunan natin hindi Kanya ang karoon na sumpa ang ating mga manugulang Dahil doon sa maling pananampalataya sa Diyos. Dahil tayo nagpadala ang ating mga ninuno sa aral ng mga Kastila. Kanya, hindi dapat. Ang ating araling dasalin ay tama na yung Ama namin. Dahil yun ay patungkol doon sa ating Diyos na buhay. Gumagalaw. Tingnan mo, sinabi nyo, pag doon natin gagamitin ito, itong pintuan na ito, nasaan? At ano ating sasabihin sa Kanya na alam na niya sapagkat siya ay nasa loob ng sa ating katawan. Okay? Kanya mga sir, mga ma'am, pag-isa niyong mabuti ang pakikinig. Meron kayong malalaman. Ibastaan nyo na ang inyong mga sarili. Meron kayong malalaman. Dahil tayo sa bukas, nasa 11 kabanata na tayo. Pagbubutin ko sa inyo ang basa. At mula sa bukas din, sasabihin ko na naman sa inyo ang aking tirahan, kung saan ako nakatira. At sasabihin ko sa inyo ang aking number. Para mag-usap naman tayo paminsan-minsan sa text. Okay? Ang masayang balita mula sa Diyos ng ating Ama sa araw ng Martes. Special aral to. Pag ganyan-ganyan na lang tayo, para huwag tayong matigil araw-araw. Ako, meron sasabihin sa inyo. Nang bumaba si Kristo sa lupa, may kasama ba siya? Meron. Binalot ng lampin. Dalawa sila, kambal sila sa salita. Gusto niyo basahin ko sa inyo? Babasahin ko. Sa setas lang naman yun, babasahin ko. Punta tayo sa aklat ng Lucas. Ang kabanata niya
ay 2, ang talata niya ay 7. Pakinggan niyo mabuti ito. Ang pinatotohanan dito ay si Elizabeth. Kabanata 2, talata 7. Kanya pala, patotohanan. 2:7. Isa lang sa atin. So, ganito ang sinasabi. At kaniyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. Sino yung panganay na anak lalaki ng Diyos? E di si Kristo. Ito ang sinasabi. At ito ay binalot nila ng mga lampin. Mga lampin, ha? Ibig sabihin, hindi iisa yung ipinanganak. 2. Sino yun? Iyon ang Alpha at Omega. Sa totoong kahulugan, yun si Kristo at saka si Pilato. Magkambal sa salita yan. Dahil si Kristo ay mamamatay sa krus, si Pilato ang hahatol dahil hindi pwedeng mahatulan ng tao ang Diyos. Kanya nagpadala ang Diyos dito ng hahatol. Si Pilato nga yung hahatol. Diba, binalita sa atin ng mga nag-aangaral? Naku, hindi masabi dahil hindi nila alam. At binalot nila ng mga lampin. Mga lampin, ang sabi dito ha, hindi isang lampin lang. Kaya sabat sasabihin, ng lampin. Hindi, ng mga lampin. Okay? Naintindihan niyo na ba? Ang masayang balita at mabuting balita mula sa Diyos na ating Ama at sa banal na Espiritu ng Diyos. Ang magandang balita, ang special na aral natin ng tema, pasalubungan natin salita ang Diyos Ama, Diyos Anak. Sa Huwebes uli, special uli. Naku, daming special, nagsasawa kayo. Pag nakakadala ko itong mga libro na ito, nasa akin to, no? Nakakabuklat na ako ng ng Biblia. Isang buklit ka lang, nandoon na tayo Kanya pwede na kung nagsosolo. Magandang araw sa inyo lahat. Pindutin nyo naman ng subscribe at notification bell bago tayo maghiwa-hiwalay. Okay? Magandang araw sa inyo lahat.